araw, ipinagbabawal na ang mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Ipinagutos yan ng Pangulo sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Binigyan din ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at binida ang anyay epektibong stratehiya ng kanyang administrasyon sa paglaban sa droga. May report si Ivan Mayrina. Scamming, human trafficking at torture. Ilan lang yan sa mga illegal na aktibidad na iniugnay sa mga POGO na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. Utos ng Pangulo sa PAGCOR, ipasara mga POGO bago matapos ang taon. Inatasan din niya ang DOLE at ang economic manager sa maghanap at lumikha ng trabaho para sa mga Pilipinong maapektuhan ng POGO ban. Ilang buwan ang inaabangan ang posisyon ng Pangulo tungkol sa POGO sa gitna ng mga isyong nauugnay rito. Pinamano kami. Kaugnay naman sa usapin ng West Philippine Sea, patuloy raw natatahakin ng Pilipinas ang landas sa kapayapaan at pagsunod sa rules-based international order, sabay giit sa karapatan ng bansa sa karagatan nito. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Special mention ang mga humaharap sa hamon ng sigalot sa rehiyon. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Pagmamalaki rin ng Pangulo, epektibo ang kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon na tinawag niyang bloodless. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. May tulong din ng gobyerno sa mga public school teacher. Tapos na raw ang utang taging dahil magkakaroon na ng allowance sa mga guro sa ilalim ng Teaching Allowance Act simula sa susunod na taon. Pangako rin ng Pangulo, wala ng teacher na magre-retire na Teacher 1 lang dahil may inilatag ng expanded career system para sa kanila. Sa kabila nito, binigyan siya ng bagsak na grado ng ACT Teachers Party List. Bigo raw ang Pangulo na talakayan ang pinaka-importanting issue, ang 50,000 pesos sa entry-level salary para sa mga guro. Nanawagan din ng Pangulo sa Kongreso na busisiin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Act. Hirap na raw kasi ang taong bayan at maging mga negosyante sa mataas sa presyo ng kuryente. Ibinida rin ng Pangulo ang patuloy na pagsasaayos sa mga tren, paliparan, pantalan, mga expressway at tulay na makatutulong sa mas mabilis na pagbiyahe ng mga Pilipino. Sa gitna naman ng mataas sa presyo ng mga bilihin, target daw ng gobyerno na gawin ng permanente ang Kadiwa Center sa bansa. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pag-aaralan ng PAGCOR kung paano dahan-dahang ipatitigil ang operasyon ng mga POGO alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos. Sabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, magpapaliwanag sila sa 43 legal na POGO ukol sa utos ng Pangulo. Mungkahin ni Tenco sa mga kababayan nating mawawalan ng trabaho dahil sa POGO ban, makipag-ugnayan sa DOLE para makakuha ng skills o job training program. Tinatayang nasa 42,000 Pilipino ang direktang empleyado ng legal na POGO. Hindi pa kasama riyan ang mga indirect at ancillary services. Sabi naman ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, gagawa sila ng paraan para mabigyan ng trabaho ang mga Pilipinong POGO workers. Ikinatuwa rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng ilang mambabatas ang POGO ban. May mga punto naman daw sa SONA ng Pangulo na sinang-ayunan ng minority bloc sa Kamara. Pero kulang raw ito dahil hindi nabanggit kung paano ipatutupad ang mga polisiya at iba pang mahahalagang usapin. Kaya magkakaroon pa rin daw sila ng kontra-SONA. Alam mo, magpapaliwanagan kami ng mga legal na may lisensya na yun. 43 yun sa pangasalukuyan.
At least ngayon alam na po namin kung ano po talaga yung kanyang saloobin tungkol po dito sa mga pogo na to. Na alam naman natin na talagang wala naman pong binigay na maganda, kundi ho kadalasan nakikita natin puro kasamaan po. Nakaramdam talaga ako malaking tagumpay ito sa mga babae at bata na nagsumbong, sa mga whistleblower na nagsumbong. Ito'y importanteng tagumpay para sa mamamayan. Tama yung desisyon na iban itong pogo na to. Bagamat binan yung pogo, kailangan pa rin i-address itong trabaho para sa ating mga kababayan, no? Bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng Bagyong Karina at hanging habagat, nagkansela na ng klase ang ilang lokal na pamahalaan bukas, July 23. Inanunsyo ni Cavite Governor John Vic Remulla sa X na walang pasok sa buong probinsya. Nakapost naman sa official Facebook page ng Malabon City ang kanselasyon ng klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Wala ring pasok sa lalawigan ng Bataan at sa buong Pampanga. Binatikos sa ilang opisyal ng gobyerno ang nag-viral na video ng isang lalaking may inilagay na tila pulbos sa kanyang ilong. Inilabas yan sa pagtitipon ng grupong Hakbang ng Maisog sa Amerika bago ang ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sigaw ng mga nanonood sa pagtitipon ng ilabas ang video na mabilis kumalat sa social media. Naroon din sa pagtitipon ang nooy presidential spokesperson ng Administrasyong Duterte na si Harry Roque. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, malisyoso, peke at paninira lang ang video. Yan din ang tingin ng Department of Information and Communications Technology. Pinapadaw na nila ang video. Hindi rin naniniwala si DILG Secretary Benher Abalos na si Pangulong Bongbong Marcos ang lalaki. Pinaimbestigahan niya ito sa PNP. Nanawagan din ang Defense Department sa mga otoridad sa Amerika na magsagawa ng investigasyon. Herlene Budol nasubsub sa stage sa GMA Gala 2024. Agad naman siyang sinaklolohan ni Barbie Fortesa at ilan pang malapit sa stage. All composed and poised pa rin si Herlene matapos ang nangyari. Nagkasugat ako, Miss Aubrey. Pero okay lang, dami ko sugat dating naranasan. Basic lang yung dapa. Yung kumbaga, parang nilamon lang ako ng kahihiyan ko. Ang eksenang ito ni David Licauco sa inaabangang serye na Pulang Araw, naging hamon sa kanya. Sinabi sa akin na sumigaw daw ako. Yun kasi yung pinaka-nahihirapan ako talaga na gawin sa acting dahil hindi talaga ako sumisigaw. Kasi nahiya ako eh. Nagpakamatay si Paco. Bea Alonso, bumilib sa pagganap ni Benjamin Alves bilang Basil. Tinulak mo siya. So, ang galing niya magtahi ng emotions niya. Gusto ko na nagsaspark siya ng conversation on social media. The BEST is yet to come, as in comeback ng K-pop girl group na 2NE1. Kasabayan ng isang global tour at back-to-back pa with Blackpink World Tour this 2025. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.